Bumuo ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police o PNP para imbestigahan ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Filipino-Chinese at ang kanyang tsuper. Ayon po sa mga otoridad, posibleng hindi ito ordinaryong kidnapping for ransom, bagamat inaalam pa kung nagkaroon ng bayaran. Kasama rin umano sa sinisilip ngayon sa investigasyon ng anggulo na posibleng may kaugnayan o kinalaman sa Pogo ang nasabing krimen. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar! Yes, Alex, iniimbestigahan ng PNP yung posibilidad na hindi ordinaryong kaso ng kidnapping for ransom itong pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese na negosyante at sa kanyang driver. May mga anggulo na rin na sinisilip ang PNP kaugnay dito sa krimen at may grupo na rin silang tinutumbok. Nakagapos at nakabalot ng duct tape ang mukha ng dalawang biktima nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Macabud sa Rodriguez, Rizal kahapon ng umaga. Kinumpirma ng PNP na bangkay ito ng negosyanteng Filipino-Chinese na si Kong Yuan Gu o mas kilala bilang Anson Ke at ng kanyang driver na si Armani Pabilio na kapwa biktima ng kidnapping. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. March 29 ang huling makita ang dalawang biktima sa isang Chinese restaurant sa Pasay City. Nitong Martes, unang natagpuan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang sasakyan ng mga biktima. Inabando na daw ito ng dalawang lalaki sa kahabaan ng Seminary Road sa Barangay Bahay Toro sa Project 6 sa Quezon City. Ngayon is to backtrack po at hanapin yung mga missing link po dito from the time he was last seen alive noong March 29 until such time na makita po ng April 8 yung Lexus na sinasakyan po ng biktima at kanyang driver at yung pagkakadiscovery po ng katawan po nila kahapon po sa Rizal. Base sa mapagkakatiwalaang source, nagbayad umano ng ransom ang pamilya ng biktima sa mga sospek. Ibinigay daw ito sa 3 tranches na umabot sa halos 100 milyong piso. Hindi tayo nagko-concentrate lang doon sa the usual na kidnapping scenario na kapag inabduct po ang isang individual at kapag nakapagbigay po at nakapagbayad po ng ransom ay i-release naman. This time around, although we are still confirming whether or not ransom money was given and yet the victims and his drivers pinatay pa rin po. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para tumutok sa kaso. Ayon sa PNP, may mga sinusundan na silang lead, kabilang na ang grupo na posibleng nasa likod ng krimen. Sinisilip din nila ang anggulo na maaaring may kaugnayan ito sa Pogo. Ating tinitingnan dito yung possible involvement ng isang grupo na posibleng may kinalaman din sa ibang mga kidnapping incidents before. So kung grupo po ay mayroon po tayong grupo na tinitingnan po dito. As to the first question po, kung ito po ba ay Pogo-related incident po, kasama po yon sa anggulong tinitingnan po natin. Samantala, kinumpirma din ng PNP na inalis na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Sa harap na rin ito ng magkakasunod na kaso ng kidnapping kamakailan, kabilang na ang pagdukot noon sa isang estudyanteng Chinese sa Taguig na pinutulan ng daliri. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Today, nag-assume na po sa office si Colonel David Poclay po, yung previous Deputy Director for Operation po ng CIDG. Alex, tiniyak ng liderato ng Philippine National Police sa Filipino-Chinese community na mariin nilang tinututukan itong investigasyon sa kaso at hanggang sa maaresto yung mga suspect at mapanagot sa batas. Pinawi rin nila yung pangamba nitong Filipino-Chinese community kasunod ng mga magkakasunod na insidente ng kidnapping dito sa bansa. Alex? Okay, Mar, parang tama nga, no? Hindi to parang ordinaryong kidnapping lamang dahil kung matatanda natin sa mga nakalipas na mga taon, ang kidnapping kapag nakapagbigay na ng kabayaran o ransom ay agad na napapakawalan yung biktima. Pero dito parang may galit dito, Mar. Ganun rin ba ang eksplanasyon ng ating kapulisan?
Yes, Alex, tama ka dyan dahil nga base doon sa natanggap nating impormasyon, no, nakapagbayad ng ransom itong mga biktima ng hanggang 3 tranches at umabot yan sa kulang-kulang 100 milyong piso. Pero nagulat ang mga otoridad sa kabila ng pagbabayad ng ransom ay pinatay pa rin itong mga biktima. So ngayon, nagbabacktracking investigation ng mga pulis doon sa mga grupo na mga na-involved sa mga dating kaso na may kaugnayan doon sa mga Pogo-related kidnapping. So yan yung tinutugis nila ngayon. May mga grupo na raw silang tinutunton na posibleng nasa likod o responsable dito sa nasabing krimen. Okay, Alex. Mark, kung sakali mang ito hypothetical, no, kung meron siyang ugnayan sa operasyon ng Pogo, bilang isang Filipino-Chinese businessman, ano ang kanyang transaksyon, posibleng transaksyon? Ano ba negosyo nitong si Ellison, itong si Ke? Alex, may-ari ng isang steel company itong negosyanteng si Ke, no? At yung posibilidad na pagkakasangkot sa Pogo, yan ay hindi naman isinasantabi. Sinisilip ngayon ng pulisya ang lahat ng anggulo dahil posible raw na itong mga Chinese na ito at itong biktima na isang Filipino-Chinese ay posibleng may kaugnayan o sinisilip din dyan yung posibilidad ng pag-uutangan kaugnay dito sa pondo ng Pogo operation. Pero yan ay kasama pa lang doon sa mga anggulo na sinisilip ng mga otoridad. At bukod dyan, may mga anggulo rin silang iniimbestigahan pa hanggat hindi pa natutukoy sa ngayon yung tunay na motibo dito sa pagpatay sa 2 biktima. Oo, Alex. ang masaklap dito, Mar, bakit pa dinamay yung tsuper? Wala naman siya kinalaman sa transaksyon kung meron man itong si Ginoong Ke. Alex, yan din yung nais masagot ng mga investigador ng Philippine National Police. Kaya puspusan ngayon yung ginagawa nilang backtracking mula doon sa restaurant kung saan uli silang nakita yung mga dinaanan nitong mga suspect kasama itong mga biktima at doon sa lugar kung saan iniwan yung sasakyan hanggang doon sa lugar sa Rodriguez Rizal kung saan sila natagpuan. Lahat yan sinisilip sa investigasyon ngayon para matumbok nila kung sino-sino yung mga individual na mga suspect na may kinalaman dito sa krimen at isa-isang mahuli sila at masagot yung mga katanungan na yan ng mga investigador. Alex. Oo, siguro pang huli dahil nabanggit na natin yung driver, no? Yung bang pamilya ng driver, nakausap na ba ng otoridad o di kaya ay lumutang na ba para pabulaanan o di kaya ay kumpirmahin na may mga ganito nga transaksyon ang kanyang amo? Alex, patungkol doon sa pamilya ng driver, walang nababanggit pa ang otoridad, no, kaugnay dyan. Pero dito sa pamilya nitong negosyanteng si Ke, ang sinasabi ay may communication yan sa PNP. At ang nais ngayon ng pamilya ay talagang tutukan ng PNP itong investigasyon at mahuli yung mga suspect na may kinalaman dito. Alex. Okay. Isa pa, panghuli. Yung bang anti-kidnapping group, alam ba nila itong kasong ito? Na pumasok ba yan sa kanilang radar at dahil reported missing kasi daw ito eh. Anong ginawa ng AKG dito? Alex, yun nga, no? Anong March 29, kung huling nakita itong mga biktima, kinabukasan daw noon, nag-report yung pamilya nitong mga biktima dahil nakatanggap ata sila ng message mula sa mga suspect sa pamagitan ng messaging app at idinulog nila yan sa PNP Anti-Kidnapping Group para nga ma-actionan agad. O hindi naman, bagaman hindi naman tinukoy ng PNP kung ito bang specific case na ito yung ikinadismaya ni General Marbil, kaya nagdesisyon siya na tuluyan ng tanggalin itong si General Ragay doon sa kanyang posisyon bilang hepe ng PNP AKG. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin sa Campo Crame.